Congratulations mga kababayan sa atin. Bakit niya Mr. Maravillas? Ang bagong Pilipinas, mga kababayan, ay siyang fastest growing economy in the region. Nangulilat sa atin mga kababayan maging yung China. O di ba? Talagang PBBM lang ang sakalam. Ito ngayon mga kababayan ang napakagandang balita na bumungad sa atin. Pero anya Mr. Maravillas, nakita mo yon si Harimau? Si Harry Roque, nandun anya sa China. Na-invite daw mga kababayan si Harimau. Baka nagsalok po. Alam na ninyo, palapit ng palapit mga kababayan yung midterm elections. At si Harimau, mga kababayan, may ambisyon na tumakbong muli. At saka niya, Mr. Maravillas, si Harimau, pinofloat niya yung tandem ni Inday saka ni Super Ate. Sa 2028 anya, sa 2028 anya daw, Mr. Maravillas, magandang tandem, Inday Sara for President. Pagkatapos Super Ate Amy Marcos for Vice President. Kasi anya, ito daw na dalawang babae ang may balls. Kasi hindi pinabayaan si Inday at saka si Maudigs. Maganda po yan pag ganon mga kababayan. Ano tingin ninyo? But before natin mga kababayan na pag-usapan yung mga mainit na balita ngayon, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala ng malinis at spacious na fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also, we accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment po para sa Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, contact lang po ninyo yung aking anak, Jilon Maravillas. Ang contact number niya po, 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So ito ngayon mga kababayan ang pinakang magandang balita ngayon after ng mga kontrobersy sa confidential funds ni Inday. At saka mga kababayan sa pagsuko ni Maudigs. Hindi anya umobra yung magama. So murinder anya si Inday nang matunugan na bumaliktad na yung kanyang mga kalyado sa Senado. Di ba? At saka yung mga propagandista nila ngayon, lalo na si Harimau, si Harry Roque, damage control po ngayon. Sabay float ng idea for a possible tandem po sa 2028 niya. Magandang tandem niya si Inday Sara for President and Amy Marcos for Vice President. Ayos na ayos po si Harimau. Parang nagpifiesta ngayon si Harimau doon sa Guangdong, China. Na-invite po.
Sasagana ang buhay, mga kababayan. Pero hindi ng mga Filipino. Lugi tayo. Di ba? Kailangang BBM lang, mga kababayan. Marcos Romualdez. Di ba? Kasi tingnan ninyo, nag-aani na tayo, mga kababayan, ng mga magandang itinanim ng ating Pangulong BBM. BBM. Talo na natin po yung China. Nangulilat na po sa atin pagdating sa paglago ng ekonomiya. Imagine that. Kaya wag na wag tayong boboto po sa mga pro-China. Sabi diyan, para sa third quarter ng 2023, Pilipinas ang may pinakang mabilis na paglago ng ekonomiya na naitalang nasa 5.9% kumpara sa mga bansa sa riyon na naglabas ng kanilang third quarter 2023 real GDP growth. Ito ay sinundan ng Vietnam, China at Indonesia at Malaysia. O yan po, mga kababayan, di ba? O Philippines 5.9%. Nangunguna po. Nangulilat po yung barkadang bansa ni Maudigs at ni Harimau. 4.9 lang, mga kababayan, yung China. 5.3 yung Vietnam, mga kababayan. Yung Indonesia 4.9%. Yung China pang-apat na lang sa atin, 4.9. At yung Malaysia, mga kababayan, 3.3. Among major emerging economies in the region. O di ba nakakatawa, mga kababayan, ang mga pangyayari ngayon? So ito na po ang bagong Pilipinas. Kaya tuwang-tuwa yung mga mamamayang Filipino. Tingnan ninyo yung mga reactions. Sabi ni Argsi Dalna, great job, Mr. President. Si Lucy Katapang, great job, PBBM Marcos. And the government team, let's be united for the success and prosperity of our country. Mabuhay ang Pilipinas. Sabi ni Benji Contreras, yung kasama nating vlogger na taga Naga City, lugar ni ni Santa Mama. Good job, PBBM and the economic team. Sabi ni Alan Tirasola, great news. Sabi ni Rinso Racoma, I love it. Let's continue uniting each other for more prosperity. Sabi ni Sancho Maburang, great news. Let's sustain. Sabi ni Lai Mira, congratulations. Di ba nakakatawa, mga kababayan? Kaya lahat ng mga periodiko, siya po yung laman. Yan ang sabi dyan sa Manila Bulletin. Philippine economy grows 5.9% in third quarter. So galing siya, mga kababayan, sa 4.3% in the second quarter. Umangat siya sa 5.9%. Lahat ng economic sectors ay lumago in the third quarter. Yung agriculture, lumago ng 0.9%, industry by 5.5%, services by 6.8%. On the demand side, government spending increased by 6.7%. Yung export, lumago din ng 2.6%. Yung import, contracted by 1.3%. Diba? Nakaka-inspire, mga kababayan. Kasi nga po, yung ating Pangulong BBM, tutok na tutok lang po sa trabaho. Kahit yung mga dilawan at saka yung mga DDS, kasama na po yung puno nila, yung patron na si Maudigs, walang tigil sa paninira sa gobyerno, plus the tantrums ni Inday. Hindi po papatinag yung ating Pangulong Bongbong. Kalma lang po yung ating Pangulo sa kanyang pagtatrabaho. And because of that, yung ating mga investors po, yung mga negosyante, tumaas yung kumpiyansya po sa ating gobyerno, sa ating economy. Kaya ito po siya yung resulta
Napakaganda. Kaya sabi po ng aming economist na congressman na si Joey Salceda, ayan po may binabasa si Congressman Joey na libro, Bagong Istorya. Seryoso po sa pagbabasa si Congressman Joey Salceda. So sabi niya, third quarter GDP gross puts Marcos admin in position of strength. So sabi niya, the administration of President Marcos has regained a position of strength thanks to its third quarter performance in its gross domestic product or GDP. Economist Congressman Joey Sarte Salceda of Albay, 2nd District said Thursday, November 9. Kumbinsido po si Congressman Joey. Di ba? Salceda gave this assessment in light of the Philippines' 5.9% gross in GDP for the third quarter of 2023. So sabi niya, with inflation back under control, in growth back on track, President Marcos has the space and the opportunity to work on policies and priorities that are forward-looking anya. Moving forward, Filipinos can expect anya that while global conditions will remain volatile and uncertain, the President has more tools anya to work with. Thanks to good growth numbers for the past quarter, sabi po ng Chairman Committee on Ways and Means sa Kongreso. O, di ba? Sabi po ni Congressman Joey, government spending was the key driver anya of growth recovery in the third quarter according to him. This resulted in high construction sector growth at 12.4% on the expenditure side and 14.0% on the industry side. Todo-todo kasi po yung implementation ng mga big ticket projects ng ating Pangulong Bongbong. Ito nga yung mga bagong approval ng National Economic and Development Authority. Mga panibagong big ticket projects po ito na sigurado makakatulong uli sa paglago ng ating economy. Sabi diyan, the National Economic and Development Authority Board, or NEDA, chaired by President Ferdinand Marcos Jr., approved on Thursday 3 high-impact projects during its 11th meeting involving the construction of major infrastructure projects and capability improvement for the Philippine Coast Guard. O yan po, mga kababayan. Di ba? Sabi dyan, the TIFPLEX Extension Project, which will be implemented through the public-private partnership, is a 59.4-kilometer 4-lane toll road which will start from TIFPLEX in Rosario, La Union, and will terminate at San Juan, La Union. Ang halaga niya, mga kababayan, 23.4 billion pesos. Ayan po siya, mga kababayan. Last month, the board likewise approved 2 PPP projects, namely the Dialysis Center PPP project for the Renal Center Facility of the Baguio General Hospital and Medical Center, and the upgrade, expansion, operation, and maintenance of the Bohol Panglao International Airport project. So yun, mga kababayan, ang tutok ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po politika na tulad ng ginagawa ni Inday at ng kanyang tatay. Kaya po, dumipensa yung Congress. Kasi pati yung Congress po, sinisiraan na ni Maudigs at nanawagan pa ng civil disobedience po na wag na raw mga kababayan magbayad ng buwis. Di ba? Nasangkot sa sa kuplat si Maudigs. Ayun, biglang naghugas kamay. Biglang kumambyo po. Pero yung Congress tapos yung Senado, diretso po sa pagtanggal ng confidential funds ni Inday. Kasi yun po yung tama na dapat gawin po. Galit si Harry Roque po. Nag-intensify si Harry Mao sa kanyang propaganda habang nandun sa Guangdong, China. Sabi diyan, nagwawala na ata talaga si Speaker.
Kasi daw po, mga kababayan, nag-reshuffle, pinagtatanggal po yung mga kaalyado nila. Si Jimmy na dalawahan mga kababayan na demote, ordinary member na lang ng Congress, from senior deputy speaker to deputy speaker, ngayon po ordinary member na lang ng Congress. And because of that, sabi ni Harimau, nagwawala na niya si ano. Anong nagwawala? Tama lang yon kasi hindi sila pumirma doon, mga kababayan, sa resolusyon na nagkukundina sa pananakot, bullying, paninira po sa Kongreso na ginawa ni Maudigs. O di dapat siya palitan, tanggalin po. Kasi hindi siya kaayon sa wisdom ng majority. Ganun lang naman po sa politika. Di ba? Kung ayaw mo, di wag mo. Ba't ka bibigyan ng posisyon? Hindi ka man kaayon, kundi kasabwat ng mga taong nanggugulo dahil po sa hindi na pagbigyan. Tulad ng yung confidential funds, mga kababayan. Pakinggan natin yung sabi ni Harimau na nandun daw siya sa Guangdong, China. Ano naman na niya, Mr. Maravillas, ang problema na pumunta sa Guangdong, China, si Harimau. Misrepresentation po, nakikipag-negotiate para sa West Philippine Sea. Parang yung kanyang amo na si Maudigs na pinatawag ni Xi Jinping. Wala na sila sa gobyerno. Bakit sila nagre-represent sa ating bansa? Ano yung kanilang authority? Di ba? Kaya ito yung siguro yung sinasabi ng Philippine Coast Guard na working with the di ba? Sa interest po ng China, hindi man po sa interest ng Pilipinas. Wala silang karapatan na mag-represent, makipag-negotiate. Inappoint ba sila ng ating administrasyon na maging special representative? Di ba? Hindi man po. Misrepresentation po. Kung sa street parlance, scam. Pakinggan po natin itong sabi ni Harimau. Ayan po siya. I-play ko po siya, mga kababayan. Yung audio lang, pakinggan ninyo po. Hindi man niya tinatago, nandun siya. Lumarga po. Magandang araw sa inyong lahat, ha? Ngayon po ay Martes ng gabi, kaya Spokes Hour na naman. Nasa na naman sila Kwatserong Spokes. Ngayon po, ako'y nasa Guangzhou Airport. Ako po ay bumiyahe rito kaninang 5:30 in the afternoon. 2 oras po ang biyahe. Pero alam nyo, ibang klase rito. Kasi bago ka patuluyin sa domestic na terminal, i-inspectin muna nila lahat ng bagahe. So mag-aantay ka doon pagtapos na ang inspection ng lahat ng baggage kung saan ka nang galing. First time ko nakita itong system na ganito. Pero alam niyo po, talaga napakaganda ng Guangzhou Airport din. First time ko po nakarating dito. So nakita ko na po dito ay yung Beijing Airport, tapos yung Chongqing Airport, tapos yung Xiamen. Pero sa totoo lang po, ang nakaka-impress talaga yung Beijing. Yan po pinakamagandang airport sa buong daigdig na nakita ko. At impressive din po itong Guangzhou. Di ba, mga kababayan? Hindi niya tinatago. Nandun siya. Na-invite daw siya, mga kababayan, kasi ng mga grupo ng mga Chinese. Yung Xiamen at saka Chongqing, ako, hindi po mga magaganda. Pero, pagamat tayo po ay nasa China, tayo nga papuloy na dito para sa ilang komperensya. Kita ninyo? Pumunta daw siya doon, mga kababayan, sa China para sa isang komperensya. Na-invite po. Alams na. At may kasama siyang reporter ng SMNI. Yung mga kasabwat po. Uy, mag-propose sa kauna-unahang panahon, pagkakataon, ng isang mapayapang solusyon sa Kita ninyo, mga kababayan, nandun daw siya para mag-propose sa issue ng para sa mapayapang pamamaraan daw po sa issue ng West Philippine Sea. So yung tanong natin, ano yung karapatan niya na mag-propose? Sino ang nag-appoint sa kanya? Sino yung nag-utos sa kanya? Ano yung kanyang authority?
na mag-represent sa ating bansa? Inappoint ba siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos? O, di ba? Ang dami pong assuming dito sa Pilipinas. Yun ang problema po. Ang akala nila, nasa posisyon pa siya. Parang ang si Mau Diggs. Mana sa kanyang amo, si Mau Diggs pumunta sa China. Wala man pong authority galing sa ating Pangulong Bongbong. Assuming na siya pa yung presidente. Yun ang masama, mga kababayan, dito sa mga taong ito. Pakinggan natin. Ang isla dyan sa West Philippine Sea. Mantakay ninyo, nagpunta pa talaga ako sa China para mag-propose ng solusyon. Bakit po? Nag-propose daw siya ng solusyon. Pumunta daw siya sa China para mantakin mo niya. Para niya mag-propose ng solusyon. Bakit siya magpo-propose ng solusyon? Ano ba siya? Yun ang tanong. Talagang mga taong ito. Kasi pagod na ako dito sa mga nagsasalita na amin ito. Alam niyo po, 1995 pa, nang ako'y gumawa ng masteral thesis na pinablish ng University of Dundee Journal of Energy Law, no? At yun po ang sinulat ko, yung mga comparative advantages and disadvantages ng mga iba't ibang claimants, 1995. 2023, lahat yung mga nasa academe, pare-pareho pa rin na sinasabi, amin to. Ay nako, wala pong solusyon kapag hindi tayo mag-iisip ng solusyon. Kita ninyo, siya na yung nag-iisip ng solusyon. Sino yung nagsabi sa kanya na mag-iisip siya ng solusyon? At yung solusyon na naisip niya, sanction ba ng ating gobyerno? Yun ang tanong dyan, mga kababayan. Wala siyang authority na mag-propose ng solusyon sa China. Ginugulo ng mga taong ito, mga kababayan, ang posisyon ng ating gobyerno. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat po tayo sa mga taong tulad nito na baka po makabalik sa posisyon sa 2025. Kasi nga po, yung China, naghahanap po sila ng mga tao rito at identified na nila kung sino yung mga kakampi nila rito. Para kung ano yung mga take advantage nila dito sa West Philippine Sea. Di lang po tayo kikibo. Yung mga opisyal na makaupo kasi inupo nila, hindi kikibo, abang nilalamon po tayo. Yun ang agenda ng China. Kaya never po tayo na magpauto. Lalo po sa 2028 elections. Tama po, mga kababayan? Ano pa sabi niya? Ngayon po, dito sa komprensya sa China, bukas, ang aking discussion ay tungkol sa posibleng solusyon na. Dahil sinasabi natin dapat diplomasya ang sagot, hindi gera. Ano naman pag-uusapan mo sa diplomasya, sa totoo lang po, yung code of conduct na yan, tingin ko, hindi yan ang solusyon. Ang solusyon, paano talaga re-resolbahin yung mga pinag-aagawang isla. At yan po ang pag-uusapan namin bukas. Ite-televise po natin live yan. Kasama ko po isang cameraman ng SMNI. You see? Kasama yung taga-SMNI. Panood ng buong Pilipinas sa kauna-unang panahon. Pero siyempre, hindi man lahat ng mga pinag-usapan doon, mga kababayan, ay iti-televise. May mga secret siyempre silang mga konferensya. Kung ano yon, sila lang yung nakakaalam. At mapapansin na lang natin sa kanilang mga behavior habang nandito sila. Pag bumalik na po si Harimau, after the conference, siguradoan niya Mr. Maravillas, i-intensify niyan yung mga propagandang pro-China. Ano pa po yung asahan natin sa mga taong ito? So, sabi niya rito, kauna-unahang pagkakataon ang isang proposed na solusyon. Kung hindi nila tatanggapin, at least, ito yung starting point ng discussion. Di ba? Kinakailangan, we need to start somewhere. So, sila na yung nagpo-propose ng solusyon, mga kababayan. Wala man po sila sa gobyerno. Sila yung nagpo-propose ng solusyon. Hindi man sila yung ating pinili na mag-represent sa atin, pero sila na yung nangunguna. Tama ba yon, Harimau? Ayan ang tanong natin. O ngayon, sa kanyang video, mga kababayan, nabanggit niya yung pagtanggal sa mga congressmen
na hindi pumirma po doon sa resolusyon na pinasa ng majority na ikundi na po yung nananakot, nambubuli, naninira po sa Congress. Binabaliktad po ni Harimau yung kwento. Pinapalabas na si Speaker daw nagwawala na. Ito pa yung sabi niya. Nangyari kay Speaker Martin Romualdez, mukhang talagang nagwawala na siya. Nagwawala daw. Si Speaker po, napaka kalmante po. Very professional po kung gumalaw si Speaker Romualdez. Limitado nga po sa pagpapahayag niya ng kanyang mga salita. Kailang bilang leader po ng Congress, kailangan ng manindigan kasi under attack na po yung buong institusyon. He has to speak up. Kailangan niyang tumayo bilang isang leader. Yun ang ginawa niya po. Tapos yung description niya ni ni Harimau, nagwawala na daw dahil tinanggal si GMA sa posisyon ng majority ng Congress. Saka si Ongab, yung congressman nila doon sa Davao. Right? Yung sabi niya, nagwawala po si Inday. Sabay mga kababayan, puri kay Inday. At pinofloat niya mga kababayan dito ang possible tandem ni Inday Sara daw for president, tapos ni Super Ate for vice president. Ayan po, pakinggan po ninyo. Tanggal as deputy speakers si GMA at si Congressman Ungab. Alam niyo po, ang dahilan kasi hindi sila sumuporta doon sa resolusyon na nagkokondena kay PRRD. Naku po, hindi ko maintindihan anong nakain ni Speaker Romualdez at talagang gusto niyang makipaggera sa mga Duterte. Gusto daw makipaggera sa mga Duterte. Ni sino po yung umatake? Na kung hindi po sila yung atake ng atake. Ibig bang sabihin, hindi lang kikibo yung Congress, yung Speaker of the House, habang sinisiraan yung buong Kongreso na ni Maudix doon sa kanyang programang gikan sa China, gikan sa masa, para sa masa. Binabaliktad po ni Harimau. Tapos sabay endorse kay Inday saka kay Super Ate na magtandem law sa 2028. Ayan po, pareho naman silang mayroong balls. Sara ay may tandem sa 2028 elections. Kita na ninyo kung sino yung atat na atat sa politika. Kahit nga po si Super Ate, ayaw niyang pag-usapan yung election po. Pakinggan po ninyo si Harimau. Pagdating na 2028, parang maganda atan Duterte Marcos naman. Anong tingin niyo? Napahanga po talaga ako kay VP Sara. Bakit? Well, alam niyo po talaga, dapat lang sabay langis. kay Inday. Talagang magalit ang ating Vice President kasi ang tinanggalan na budget na 650 million ay hindi naman po oposisyon. Kakampi nila. Kaya ako po ay nagtataka nung ako ay kongresista. Kita ninyo, ang tinanggalan daw kakampi. Tinanggal po yung confidential funds kasi ikaw man daw po na biglang malaman mo na lang 125 million nilunok po ng 11 days. At saka nga po, sabi ni Inday, I leave it to the wisdom of Congress. Na yung wisdom ng Congress po ay para sa kapakanan po ng ating national security. Kaya dapat doon sa mga national security agencies, biglang nagwala si Inday. Tapos sasabihin ni Harimau, ang nagwala si Martin Romualdez. Wala man pong reputasyon ang mga Marcos Romualdez na nagwawala po. At wala pong reputasyon sila na palaaway. Di ba?
Kailan na nakipag-away yung mga Marcos Romualdez? Kahit si Mrs. Marcos noon, ayaw tantanan ng mga kritik, sinisiraan na sinisiraan. Mismong si Cory Aquino, pati yung mukha ng ating First Lady, pinagdiskita ni Cory Aquino. Sabi ni Mrs. Marcos, hindi man na niya ako. Ay, kung nga niya nagsasalita ng mga ganyan. So yun po ang pagkatao ng mga Marcos Romualdez. Yung mga gawain nila, mga kababayan, yun ang binibigay nila kay Martin. Sila yung nang-aaway. Sila yung mahilig magwala. Silang mahilig magtantrum. Sila yung mahilig mag-atake. Dumidepensa lang po. Pero iba yung sinasabi ni Harimau. Ang mga minorya lang po pwede. Parang yung China po, lagi tayong binabaliktad. Sila yung nangboboli sa atin. Sila yung nananakop. Sila yung nangangamkam ng hindi nila territory. Tapos sinasabi sa atin na tayo daw yung bully. At pumapasok tayo sa kanilang territory. Parehas po yung yung linya ng mga pananalita, sa budget hearing kasi ang mga mayorya dapat sinusuportahan nila ang budget proposal ng Malacanang. Pero kakaiba pong nangyari, dahil nga siguro sa politika itong si Speaker Martin ay siya pa ang nangunang magtapya sa budget ni VP Sara. Now, pwedeng ipinaglaban niya ni VP Sara. After all, Vice President siya, At kahit ang Kamara ay siyempre hawak ng speaker, parang Diyos ang speaker dyan sa Kamara, pwede siyang naglabi sa mga senador. Bakit? Halos lahat naman po yan, except dalawa, kinampanya niya yung nakalipas na eleksyon ng 2019 at saka itong nakalipas na 2022 eleksyon. Halos lahat po kinampanya niya, except na po siguro si Risa Ontiveros. So lahat yan kakampi niya. Alam mo, sa totoo lang, ang alam ko po, tinatanong siya ng mga senador, anong gusto mo? Hindi po siya sumagot. Ang sabi po niya, bahala kayo. Pero siyempre, gusto rin niya malaman kung ano magiging desisyon ng mga senador. Pero in the end, talagang ang nagsabi na ay si VP Sara. Ito po ang sabi niya. Hindi na raw niya itutuloy itong confidential fund kasi masyado raw pong divisive. Dahilan para tayo maghiwa-hiwalay. At bilang isang vice presidente, siya po'y nanumpa na magkaroon ng isang malakas at anong sabi niya? It is a country that is peaceful and strong. So ayaw niya yung pagkawatak-watak dahil masisira ang kapayapaan natin at masisira yung natural na lakas ng Pilipino kapag nagkasama-sama. Ayaw daw ni Inday ng pagkawatak-watak. Sino nagsimula mo ng agenda? Di ba? At saka, kaya po umatras na lang, ginib up na lang ni Inday kasi nahalata niya, wala na siyang kakampi sa Senado. Bakit pa? Siyempre, yung mga senador po, may mga political ambition yan. Very unpopular na po yung issue sa confidential fund. Ayaw nila na madamay sa paggalubog ng ratings po ni Inday. Yun ang malinaw doon. Pag kinampihan nila si Inday sa confidential funds, magagalit sa kanila yung mga mamamayang Filipino. Yun po ang totoo niyan. Kaya, hindi na nagpumilit po. Kasi hindi man niya makukuha. Kasi yung mga senador po, buminaliktad na rin. Di ba? Inabandon po na si Inday. Nabuking kasi po yung nagsasabuatan sana na gustong i-reverse yung desisyon ng Kongreso. Nag-leak po sa Politico Scoop. Ayun na po, surrender si Inday. Yon ang totoong kwento po. Hindi yung kwento ni ni Harimau na punong-puno ng karga. Tama pa? Ayan man lang mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, Neng Red Mix Fruit Drink.
Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.